Kamusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig? At maligayang pagbabalik sa ating channel ng mga kwentong pumupukaw sa puso. Sinasabi nila na kahit ang pinakamadilim na gabi ay laging nagwawakas sa pagsikat ng araw. Ngunit paano kung ang gabi ay nasa loob mismo ng isang puso? Mayroon pa bang liwanag na kayang tumagos dito upang magbigay ng lunas at pag-asa? Ito ang kwento ng Hacienda del Ocaso. Ang unang bumati kay Ginhawa Alpas, Hacienda del Ocaso, ay hindi isang salita, kundi ang tunog ng nababasag na porselana. Isang puting tray ang lumipad sa ere, ilang pulgada lamang mula sa kanyang ulo bago ito bumagsak at nagkapira-piraso sa sahig na gawa sa matigas na narra. Ang mainit na sabaw ay tumilamsik sa kanyang pisngi. At ang amoy ng manok at gulay ay biglang pumuno sa malamig na hangin ng silid. Napatigil siya sa paghakbang na natiling nakatayo sa may pintuan habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang lumang leather na bag. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Sanay na siya sa mga ganitong pagsalubong, ngunit hindi sa ganitong tindi. Isa ka pang buwitre. Ang boses ay malalim at garalgal, puno ng galit na parang lason. Nagmula ito sa lalaking nakahiga sa malaking kama sa gitna ng silid. Ang kumot ay nakasalalay lamang sa kanyang baywang. Ipinapakita ang kanyang payat, ngunit dating matipunong katawan. Ang kanyang buhok ay mahaba na at may mga hibla ng puti. At ang kanyang balbas ay hindi pa naaahit. Ngunit ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang kanyang mga mata. Mga matang nagniningas sa galit at kawalan ng pag-asa. Ito, si Don Silakbo Galura, ang hari ng Hacienda del Ocaso, isang haring nasugatan. "Lumayas ka," sigaw niyang muli. Dinampot ang isang baso mula sa bedside table at ibinato rin ito. Mabilis na yumuko si Hawa. Ang baso ay tumama sa pader sa likuran niya. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang bag sa sahig. Ang kanyang mga kilos ay maingat at sinadya. Isang tahimik na pagsuway sa kaguluhang nasa harapan niya. "Hindi mo ba ako narinig?" Umungol si Silakbo. Sinusubukang bumangon, ngunit napahigaring muli dahil sa panghihina. "Hindi ko kailangan ng awa ninyo, lalo na ng awa ng isang estranghero na nag-aabang lang sa aking kamatayan." Sa halip na sumagot, lumuhod si Hawa at sinimulang pulutin ang malalaking piraso ng basag na plato. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya, ngunit pinilit niyang patatagin ang mga ito. Ang pagwawalang bahala niya sa galit ng lalaki ay tila mas lalo pa itong ikinagalit. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Silakbo, isang boses ng babae ang pumutol sa tensyon. "Naku, pasensya ka na, iha." Pumasok sa silid si Luningning Aquesta, na nakasuot ng isang eleganteng silk na bestida na tila hindi nababagay sa nanlilimahid na itsura ng hasyenda. Ang kanyang mga labi ay may matingkad na pulang kolorete at ang kanyang ngiti ay perpekto, masyadong perpekto. Kasunod niya ang kanyang asawa, si Dagit, isang lalaking tahimik na may mga matang mapanuri na tila kinakalkula ang halaga ng lahat ng bagay na kanyang nakikita. "Hayaan mo na ang mga yan, ang mga katulong na ang magliligpit niyan," sabi ni Luningning. Ang kanyang boses ay malambing na parang pulot. Lumapit siya kay Hawa at tinapik ito sa balikat. "Ako si Luningning. At ito ang asawa ko, si Dagit. Kami ang mga pinsan ni Silakbo." Tumayo si Hawa at bahagyang yumuko. "Ginhawa Alpas po, pero Hawa na lang po." "Hawa, ang ganda naman ng pangalan mo," sabi ni Luningning. Kahit na ang kanyang mga mata ay tinitingnan si Hawa mula ulo hanggang paa, hinuhusgahan ang kanyang simpleng uniforme ng nurse at ang kanyang murang sapatos. "Pasensya ka na talaga sa pinsan ko. Medyo hindi maganda ang kanyang kalagayan ngayon. Simula nang mangyari ang trahedya,
Hindi niya tinapos ang pangungusap. Nag-iwan ng isang makahulugang katahimikan. Sa kama, bumuntong hininga ng malakas si Silakbo at tumalikod. Hudyat na tapos na ang usapan. Hinila ni Dagit si Hawa papalabas ng silid. Hayaan na muna natin siyang magpahinga, sabi niya sa mahinang boses. Ipapakita ko sa iyo ang magiging kwarto mo. Habang papalayo sila sa pasilyo, sumunod si Luningning. Ang totoo, Hawa, bulong niya, na tila nagbabahagi ng isang lihim. Ikaw na ang ikalimang nurse na sinubukan namin sa loob ng 6 na buwan. Sana ay mas mahaba ang iyong pasensya. Mayroong isang pahiwatig sa kanyang tono, isang babala na nakabalot sa pag-aalala, isang hamon. Tumangulang si Hawa. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Ang kwarto niya ay maliit at simple, ngunit malinis. Mula sa bintana, tanaw niya ang dating hardin ng mga rosas na ngayon ay puro mga tuyong sanga at damo na lamang. Isang perpektong larawan ng kalagayan ng buong hasyenda. Isang lugar na minsang naging maganda, ngunit ngayon nilamon na ng kalungkutan. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang ayusin ang kanyang mga gamit, bumalik siya sa silid ni Don Silakbo. Hindi para bigyan siya ng gamot o pagkain, kundi para kunin ang basurahan na puno ng mga bubog na pinulot niya kanina. Madilim na sa loob. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan sa labas ng bintana. Akala niya ay tulog na ang pasyente. Ngunit habang dahan-dahan niyang kinukuha ang basurahan, malapit sa pinto, may narinig siya. Hindi ito sigaw. Hindi ito ungol ng galit. Ito ay isang hikbi. Isang hikbing pilit na pinipigilan. Puno ng sakit na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Isang tunog ng isang taong ganap na wasak. Napatigil si Hawa, nakatayo sa dilim. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya para sa lalaki sa kama, kundi awa. Lumipas ang mga araw sa Hacienda del Ocaso na parang mabagal na agos ng putik. Bawat umaga, pumapasok si Hawa sa silid ni Don Silakbo, dala ang agahan at mga gamot. At bawat umaga, sinasalubong siya ng nakabibinging katahimikan o ng masasakit na salita. Ano't narito ka pa rin? Hindi ka pa ba nagsasawa? Bungad nito isang araw. Ang mga matay matalim na nakatitig sa kanya. Hindi sumagot si Hawa. Maingat niyang inilapag ang tray sa mesa. Itinabi niya ang isang basong tubig at ang mga gamot. Pagkatapos, umupo siya sa silyang, inilagay niya sa isang sulok ng silid, binuksan ng isang maliit na libro, at nagsimulang magbasa. Ito ang naging kanilang ritual. Hindi niya ito pinipilit kumain. Hindi niya ito kinakausap kung ayaw nito. Hahayaan lamang niya itong maramdaman na may kasama ito sa silid. Isang presensyang hindi nang hihimasok, ngunit hindi rin umaalis. Minsan, sa gilid ng kanyang mga mata, nakikita niya itong sumusulyap sa kanya na tila sinusuri ang kanyang pasensya. Ngunit hindi lang si Don Silakbo ang nagmamasid. Isang hapon, habang naghahanda siya ng gamot sa kusina, biglang pumasok si Luningning. Hawa, iha, kamusta naman ang pasyente natin? Tanong nito. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Medyo mahina pa rin po, ma'am. Pero tinatanggap na po niya ang gamot ng walang reklamo. Sagot ni Hawa habang dinudurog ang isang tableta para ihalo sa tubig. Ganoon ba? Lumapit si Luningning, sumilip sa ginagawa niya. Naku, parang mali yata ang bilang ng tableta na yan. Bago pa man makakilos si Hawa, aksidenteng nasagi ni Luningning ang kanyang kamay. Ang baso ay tumapon sa lababo, kasama ang gamot. Ay naku, pasensya na, sabi ni Luningning. Ang kanyang pagkagulat ay halatang peke. Ang clumsy ko naman, hayaan mo, kukuha ako ng bago. Ngunit bago umalis, idinagdag niya na may kasamang matamis na ngiti. Mag-ingat ka sa susunod, Hawa, ha? Baka isipin ni Don Silakbo na hindi mo ginagawa ng tama ang iyong trabaho. Naiwan si Hawang nakatitig sa basang lababo.
Nararamdaman ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi iyon isang simpleng aksidente. Iyon ay isang babala. Pakiramdam niya ay palagi siyang may dalawang anino na nakasunod. Si Luningning na laging may matamis na puna at si Dagit na laging tahimik ngunit ang mga mata ay sumusunod sa bawat kilos niya. Sinusubukan nilang guluhin ang kanyang gawain sa mga maliliit at tusong paraan. Itinatago ang thermometer, sinasabing mali ang oras ng gamot o kaya'y nag-aalalang. Ipinapaalala sa kanya na huwag masyadong mapalapit kay Don Silakbo. Isang gabi, hindi siya makatulog. Dinala siya ng kanyang mga paa sa pasilyo, patungo sa isang bahagi ng bahay na palaging sarado. Ang silid ng yumaong asawa ni Don Silakbo. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Kaunting siwang lang. Ang alikabok ay lumipad sa hangin nang tamaan ng sinag ng buwan mula sa bintana. Sa loob, ang lahat ay tila hindi nagalaw. Isang malaking piano ang nakatayo sa gitna, natatakpan ng puting kumot. Isang easel sa sulok na may hindi pa tapos na painting. At sa ibabaw ng fireplace, isang malaking larawan. Isang babaeng may mahinhing mamangiti at mga matang puno ng buhay. Si Amara Galura. Sa tabi ng larawan ay may isang maliit na silver frame. Larawan ng isang batang lalaki, marahil mga 10 taong gulang, na nakangiti habang yakap-yakap ang isang aso. Habang nakatitig siya sa mga larawan, naramdaman niyang may malamig na hangin sa kanyang likuran. Lumingon siya. Walang tao. Ngunit nang isasara na niya ang pinto, nakita niya ito. Isang pares ng pamilyar na sapatos na nakatago sa likod ng isang malaking florera sa dulo ng pasilyo. Ang sapatos ni Dagit. Nagmamasid. Mabilis niyang isinara ang pinto. Ang kanyang puso ay kumakabog. Hindi ito paranoia. Talagang binabantayan siya. Kinabukasan, sinubukan niyang ibalik ang kaunting buhay sa hasyenda. Pumitas siya ng iilang bulaklak ng gumamela na matatagpo ang tumutubo ng ligaw sa gilid ng hardin at inilagay ito sa isang maliit na florera sa mesa ni Don Silakbo. Hindi ito pinansin ng lalaki, ngunit hindi rin niya ito itinapon. Nang hapon na yon, habang nagbabasa siya sa kanyang silya, narinig niya ang boses ni Don Silakbo, mahina at halos pabulong. Ang mga rosas, sabi nito, nakatingin sa bintana, sa direksyon ng patay na hardin. Paborito niya ang mga iyon. Iyon ang unang pagkakataon na kinausap siya nito tungkol sa isang bagay na hindi galit. Tumingin si Hawa sa kanya. Maganda po sigurong tingnan kapag namumulaklak sila ulit. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Silakbo. Walang nang mamumulaklak pa rito. Tumayo si Hawa at lumapit sa bintana. Baka po kailangan lang ng kaunting pag-aalaga. Humarap sa kanya si Silakbo. Ang mga mata ay muling nagdilim. Wala kang alam. Wala nga po. Mahinahong sagot ni Hawa. Pero alam ko po na kahit ang mga tuyong sanga ay pwedeng magkaroon ng bagong usbong. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan siya ni Silakbo na para bang sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos, sa isang boses na halos hindi marinig, sinabi nito, "Huwag kang pumasok sa kwartong yan, kailanman. Hindi niya kailangang ituro." Alam ni Hawa kung aling silid ang tinutukoy niya, ang santuwaryo ni Amara. Tumango siya bilang pagsang-ayon, ngunit habang papalabas siya ng silid ng gabing iyon, hindi niya maiwasang isipin, hindi galit ang narinig niya sa boses nito, kundi takot. Takot na mabuksan muli ang isang sugat na hindi pa kailanman naghilom. Ang gabi ay isang magnanakaw sa Hacienda del Ocaso. Ninanakaw nito ang katahimikan at pinapalitan ng mga alaalang hindi kailanman matatakasan ni Silakbo Galura. Sa kanyang panaginip, umuulan. Palaging umuulan. Nakatayo siya sa gilid ng isang madulas na kalsada. Ang tunog ng mga gulong ng sasakyan na dumudulas sa basang semento.
ang nakakasilaw na ilaw mula sa kasalubong na truck at ang sigaw ng kanyang anak na si Samuel bago lamunin ng katahimikan ang lahat. "Papa!" Nagising si Silakbo na humihingal. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Ang kumot ay basa at nakapulupot sa kanyang mga binti. Umupo siya. Hinahabol ang kanyang hininga habang ang mga imahe ng baluktot na metal at basag na salamin ay sumasayaw pa rin sa kanyang isipan. Ang aksidente ang kumuha sa kanyang anak. Ang sakit ang kumuha sa kanyang asawa. At ang pagkakasala ang unti-unting kumukuha sa kanya. Hindi ko siya naprotektahan. Bulong niya sa dilim. Isang paratang na paulit-ulit niyang ibinabato sa sarili gabi-gabi. Tumingin siya sa paligid ng silid. Ang bote ng alak sa mesa na dati niyang kasama ay matagal nang walang laman. Pinalitan ito ng nurse. Iyong nurse na may mga matang kalmado pero tila nakikita ang lahat. Ginhawa Alpas, Hawa. Sa simula, ang presensya nito ay isang dagdag na pasakit. Isang paalala na mahina siya, na kailangan niya ng tulong. Bawat pagpasok nito sa silid ay parang isang insulto. Ngunit habang tumatagal, ang kanyang tahimik na pag-aalaga ay naging isang bagay na iba. Isang bagay na nakakainis dahil hindi niya ito maintindihan. Hindi ito natatakot sa kanyang mga sigaw. Hindi ito nanginginig sa kanyang mga pagbabanta. Umupo lang ito doon, nagbabasa ng libro, na tila sinasabing, "Kahit anong gawin mo, hindi ako aalis." Naalala niya ang hardin ng mga rosas ni Amara. Flashback, ang araw ay maliwanag at ang hangin ay mabango. Si Amara ay nakaupo sa damuhan. Isang malaking sombrero ang nagbibigay lilim sa kanyang muka habang pinipinturahan niya ang mga bulaklak. Tumatawa siya. Isang tunog na parang musika. Lumapit si Silakbo mula sa likod at niyakap ito. "Ano ang iniisip ng aking reyna?" Tanong niya. Ang kanyang labi ay nasa buhok nito. "Iniisip ko," sagot ni Amara habang isinasawsaw ang brush sa pulang pintura, "na ang bawat rosas ay perpekto. Ngunit kapag pinagsama-sama mo sila, mas lalo silang gumaganda." Hinalikan niya ito sa pisngi. "Katulad natin." Napapikit si Silakbo. Sinusubukang itaboy ang alaala. Masakit. Sobrang sakit. Pagkatapos mamatay ni Samuel, hindi na muling tumawa ng ganoon si Amra. Ang kulay sa kanyang mga painting ay nawala at ang hardin ay unti-unting nalanta. Kasabay niya at siya. Wala siyang nagawa kundi panoorin ito. Kinabukasan, naramdaman niya ang init. Isang lagnat ang nagsimulang umakyat sa kanyang katawan. Dala ng impeksyon na ayaw niyang ipagamot. Ang mundo sa paligid niya ay naging malabo. Ang mga anino ay sumasayaw at ang mga boses ay naghahalo-halo. Naroon sina Dagit at Luningning. Ang kanilang mga boses ay parang mga bubuyog na umuugong. "Pinsan, kailangan mo ng mas mahusay na doktor. Hindi namin alam kung ano ang ginagawa ng nurse na yan." Ngunit may isang presensya na nanatiling malinaw. Isang malamig at basang bimpo sa kanyang noo. Isang kamay na marahang inaayos ang kanyang kumot. Isang boses na mahinahon. "Don Silakbo, inumin niyo po ito para po bumaba ang lagnat niyo." Idinilat niya ang kanyang mga mata. Sa malabong paningin, ang mukha sa harapan niya ay nag-iba. Ang buhok, ang hugis ng panga. "Amara," usal niya, ang kanyang boses ay basag at mahina. Ang babae ay natigilan. Nakita niya ang pagkalito at awa sa mga mata nito. Hindi ito si Amara. "Si Hawa po ito, Don Silakbo," sagot nito ng marahan. "Magpahinga na po kayo." Sinubukan niyang itulak ang kamay nito, ngunit wala na siyang lakas. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Hinahayaan ng sarili
na maanod sa kadiliman ng lagnat. Ilang oras ang lumipas o baka isang araw. Hindi niya alam. Nagising siyang muli. Mas malinaw na ang kanyang isipan. Mas magaan ang kanyang pakiramdam. Ang lagnat ay bumaba na. Nakaupo pa rin si Hawa sa silya sa sulok. Ang libro ay nakapatong sa kanyang kandungan. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa pader, natutulog. Ang sikat ng araw mula sa bintana ay tumatama sa kanyang mukha. Nagbibigay diin sa pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Pinagmasdan siya ni Silakbo. Sa lahat ng umalis, sa lahat ng sumuko, bakit ito nananatili? Unti-unti niyang itinaas ang kanyang kamay, isang kilos na nangangailangan ng lahat ng kanyang lakas. Inabot niya ang baso ng tubig sa mesa, ngunit ang kanyang mga daliri ay mahina at nanginginig. Dumulas ang baso, handa nang bumagsak. Bago pa man ito tumama sa sahig, isang kamay ang mabilis na sumalo rito. Nagising si Hawa sa ingay. Nakita niya ang muntik nang mangyari. Dinala niya ang baso sa bibig ni Silakbo. Tinutulungan itong uminom. Nang matapos, ibinababa na sana ni Hawa ang baso. Ngunit naramdaman niya ang isang bagay sa kanyang kamay. Ang mga daliri ni Silakbo, kahit mahina, ay nakahawak sa kanyang pulsuhan. Ilang segundo lamang iyon. Isang saglit na katahimikan kung saan ang tanging maririnig ay ang kanilang mga paghinga. Pagkatapos, binitawan siya nito. Ngunit sa maikling sandaling iyon, naramdaman ni Silakbo ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang init ng balat ng ibang tao. Ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa sa dilim. Ang paggaling mula sa lagnat ay nag-iwan kay Don Silakbo ng bagong uri ng katahimikan. Hindi na ito ang katahimikang puno ng galit, kundi isang katahimikang mapagmuni-muni. Mas madalas na siyang gising sa umaga, nakatingin sa labas ng bintana na para bang may hinahanap sa abot tanaw. Naramdaman ni Hawa ang pagbabago. Isang umaga, pagkatapos niyang linisin ang silid, hindi siya kaagad umupo sa kanyang sulok. Sa halip tumayo siya sa tabi ng kama. Don Silakbo. Simula ni siya na ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may diin. Maganda ang sikat ng araw ngayon. Walang ulan. Tumingin ito sa kanya. Ang mga matay nagtatanong. Naisip ko lang po, patuloy ni Hawa, na baka gusto ninyong makalanghap ng sariwang hangin. Kahit saglit lang. Sa balkonahe. Isang taon na siyang hindi lumalabas sa kwartong iyon. Ang silid na yon ang naging kanyang mundo. Ang kanyang kulungan. Ang kanyang libingan. Ang ideya na lisanin ito, kahit patungo lang sa balkonahe, ay parang pagtawid sa isang bangin. Huwag kang mag-aksaya ng panahon. Malamig na sagot nito, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Hindi sumuko si Hawa. Hindi po pag-aaksaya ng panahon ang pagbibigay ng pagkakataon sa sarili. Lumapit siya sa wheelchair na nakatambak sa isang sulok, natatakpan ng alikabok. Pinunasan niya ito nang dala niyang basahan. 5 minuto lang po. Kung hindi ninyo magustuhan, ibabalik ko po kayo kaagad dito. Pangako. Ang salitang pangako ay tumatak sa isipan ni Silakbo. Matagal na siyang walang pinanghahawakang pangako. Tinitigan niya ang babae. Ang kanyang determinasyon ay hindi nakakainis ngayon. Ito ay nakakahawa. Bumuntong hininga siya, isang tunog ng pagsuko na matagal na niyang hindi ginagawa. Sige, pabulong niyang sabi. Isang maliit na salita, ngunit para kay Hawa, ito ay isang malaking tagumpay. Ang pag-alalay kay Don Silakbo mula sa kama patungo sa wheelchair ay hindi naging madali. Ang kanyang mga buto ay marupok at ang kanyang mga binti ay mahina. Ngunit sa tulong ng lakas at pasensya ni Hawa, nagawa nila ito. Sa bawat hakbang, naramdaman ni Hawa ang bigat ng katawan ng lalaki, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin ang bigat ng kalungkutang dinadala nito. Nang buksan niya ang malaking pinto patungo sa balkonahe, isang bugso ng hangin
ang sumalubong sa kanila. Dala ang amoy ng lupa at mga bulaklak mula sa malayo. Napapikit si Don Silakbo. Ang sikat ng araw ay mainit sa kanyang balat. Isang pakiramdam na halos kinalimutan na niya. Mula sa balkonahe, tanaw nila ang kalawakan ng Hacienda del Ocaso. Ang mga bukirin ng tubo na umaalon sa hangin. Ang mga bundok sa di kalayuan. Ito ang kaharian na kanyang binuo. Ang paraisong kanyang nilikha para sa kanyang pamilya. Isang paraisong ngayoy tila isang ala-ala na lamang. Katahimikan. Sa pagkakataong ito, isang komportableng katahimikan. Nagsisimula na ng mamukadkad ang mga gumamela. Basag ni Hawa sa katahimikan. Itinuturo ang mga pulang bulaklak na itinanim niya sa paso malapit sa balkonahe. Hindi sumagot si Silakbo, ngunit nakita ni Hawa ang paggalaw sa gilid ng kanyang mata. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang magaspang na pisngi. Hindi ito luha ng kalungkutan. Hindi rin ito luha ng galit. Ito ay luha ng isang taong nagsisimulang makaramdam muli. Hindi nila namalayan. Mula sa bintana ng sala sa ibaba, may 2 pares ng mata na nanonood. "Tingnan mo yan, Dagit," sabi ni Luningning. Ang kanyang boses ay isang malamig na bulong. Ang babaeng yan, nagiging kampante na siya. At si Pinsan, lumalakas siya. Si Dagit ay hindi nagsalita, ngunit ang kanyang panga ay nagtagis. Ang paggaling ni Silakbo ay isang banta sa kanilang mga plano. Isang malaking banta. "Panahon na," sabi ni Luningning. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang masamang ideya. Panahon na para ipakilala natin ang isang tunay na profesional. Nagkatinginan silang mag-asawa. Isang tingin na puno ng pagkakaunawaan at kasamaan. Sa itaas, sa balkonahe, walang kamalay-malay sina Hawa at Silakbo sa namumuong panganib. Para sa kanila, sa sandaling iyon, ang mahalaga lamang ay ang sikat ng araw, ang sariwang hangin, at ang maliit na bulong ng pag-asa na nagsisimulang tumubo sa pagitan nilang dalawa. Nang hapon na yon, masigla ang lahat. Naghanda si Hawa ng paboritong pagkain ni Silakbo, ang arroz caldo, at sa unang pagkakataon, kusang loob itong kumain ng hindi nagrereklamo. Habang nag-uusap sila tungkol sa mga tanim, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Dagit, kasunod si Luningning. Ang kanilang mga ngiti ay mas malapad kaysa dati, ngunit mas malamig. "Pinsan," masayang bati ni Dagit. "Mukhang maganda ang iyong pakiramdam. At tamang-tama, may bisita kami para sa'yo." Itinuro niya ang isang lalaking nasa katanghalang gulang na kasunod nila. May dalang itim na portfolyo. Ang lalaki ay nakasuot ng plansadong puting polo, may makapal na salamin, at isang ekspresyon na tila alam niya ang lahat. "Pinsan," sabi ni Dagit. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagmamalasakit. "May ipapakilala kami sa'yo, ang bago mong doktor." Tumingin si Hawa sa bagong dating. Mayroong pamilyar sa mukha nito, sa tindig nito, sa paraan nito ng pagtingin sa kanya. Isang tinging mapagmataas at puno ng paghamak. At bigla, ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang mga pader ay nagsimulang umikot. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang naging yelo sa kanyang mga ugat. Ang lalaking iyon. Kilala niya ang lalaking iyon. "Dar Corpus," sabi ni Dagit, na ipinapakilala ang lalaki. Ang pangalan ay tumusok sa puso ni Hawa na parang isang kutsilyo. Ang multo ng kanyang nakaraan ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan, dito sa loob ng Hacienda del Ocaso. Ang pangalang Dr. Corpus ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Ngunit para kay Hawa, umalingaw-ngaw ito sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ang bawat masayang alaala, ang bawat piraso ng pag-asa na nabuo niya sa nakalipas na mga linggo ay biglang naglaho na parang abo. Napaatras siya ng isang hakbang, ang kanyang mga kamay ay nanlalamig.
Ang mga alaala ay bumuhos na parang rumaragasang baha. Isang silid sa ospital ang nakakabininging tunog ng flatline mula sa heart monitor. Ang pamilya ng pasyente na sumisigaw at si Dr. Corpus na nakaturo sa kanya, isang batang medical intern noon. Ang kanyang boses ay malamig at walang awa. Siya ang nagkamali niyang bigay ng dosis, kasalanan niya ito. Ang board inquiry, ang kahihiyan. Ang pagsusumamo niyang paniwalaan siya na sinunod lamang niya ang utos ng doktor. Ngunit walang naniwala sa isang intern laban sa isang respetadong chief of medicine. Ang pangarap niyang maging doktora, dinurog sa isang iglap. Ngayon, ang lalaking iyon ay nakatayo sa harapan niya at ang tingin nito ay ganoon pa rin. Mapanuri, mapanghusga at puno ng kapangyarihan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Hawa ang isang mabilis na kislap ng pagkilala sa mga mata ni Dr. Corpus na agad ding napalitan ng isang mapanlibak na ngiti. Magandang hapon po, Don Silakbo. Pati ni Dr. Corpus, ang kanyang boses ay makapangyarihan. Inilapag niya ang kanyang portfolio sa mesa. Ako si Dr. Ricardo Corpus. Ipinatawag ako ng iyong pamilya upang tiyakin na natatanggap mo ang pinakamahusay na pangangalaga. Hindi niya pinansin si Hawa na para bang isa lamang itong kasangkapan sa silid. Tumingin si Don Silakbo mula kay Hawa patungo sa doktor. Naramdaman niya ang biglaang pagbabago sa hangin. Nakita niya ang pamumutla sa mukha ni Hawa. Mayroon na akong nurse, sabi niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagtatanggol. Siyempre, sabi ni Dr. Corpus habang binubuksan ang kanyang portfolio at inilalabas ang isang stethoscope. Ngunit mahalaga na ang isang profesional na tulad ko ang siyang magbigay ng diagnosis at prescription. Ang mga nurse ay tagasunod lamang. Ang bawat salita ay isang patama kay Hawa. Lumapit si Dr. Corpus kay Silakbo. Mawalang galang na po. Kinuha niya ang chart na maingat na inihanda ni Hawa. Tiningnan niya ito na nang mabilis at isang maliit na pagkunot ng noo ang lumitaw sa kanyang mukha. Interesting. Pagkatapos, tumingin siya kay Hawa. Miss Alpas, tama ba? Tumango si Hawa, hindi magawang magsalita. Sino ang nag-prescribe ng gamot na ito para sa depression at itong pain reliever? Tanong ni Dr. Corpus, ang kanyang tono ay parang isang taga-usig sa korte. Iyon po ang reseta mula sa dati niyang doktor sa syudad, Dr. Sandoval. Mahinang sagot ni Hawa. May kopya po ako ng... Hindi ko na kailangang makita. Putol ni Dr. Corpus. Humarap siya kay Dagit at Luningning na nanonood na may kasiyahan sa kanilang mga mukha. Ang kombinasyon ng mga gamot na ito ay maaaring magdulot ng kalituhan at aggression sa isang pasyenteng may edad at nasa ganitong kondisyon. Pagkatapos, humarap siyang muli kay Silakbo. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-unawa. Don Silakbo, ang nurse na ito ay walang lisensya para magbigay ng ganitong gamot. Maaaring ang kanyang pag-aalaga ang siyang nagpapalala sa iyong kalagayan. Ang akusasyon ay binitawan sa hangin, mabigat at nakalalason. Napatitig si Silakbo kay Hawa. Ang pagtitiwalang nagsisimula nang mabuo sa pagitan nila ay biglang nagkaroon ng lamat. Ang mga salita ng isang respetadong doktor laban sa isang simpleng nurse. Ang duda ay nagsimulang gumapang pabalik sa kanyang puso. Hindi po totoo yan, sabi ni Hawa. Sa wakas ay natagpuan ng kanyang boses. Ang mga gamot na yan ang nakatulong sa kanya na, manahimik ka! Sigaw ni Luningning. Huwag kang sumagot sa doktor. Si Hawa ay tumayo roon, napapaligiran. Ang lalaking sumira sa kanyang pangarap. Ang mag-asawang nais siyang paalisin. At ang lalaking nagsisimula na niyang pahalagahan na ngayon ay tinitingnan siya na may pagdududa. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa araw ng board inquiry. Walang magawa,
walang kakakampi. Nakatayo siyang parang estatwa, hindi magawang ipagtanggol ang sarili. Ang trauma ng nakaraan ay masyadong mabigat. Ang tingin ni Silakbo na puno ng muling nabuhay na hinala ang siyang pinakamasakit sa lahat. Naglabas si Dr. Corpus ng isang bote ng mga tableta mula sa kanyang portfolio. Inilagay niya ito sa mesa, sa tabi ng mga lumang gamot. Mula ngayon, ito na ang iinumin mo, Don Silakbo. Mas ligtas, mas epektibo. Ito ay makakatulong sa iyo na magpahinga. Ibinigay niya ang bote kay Hawa. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit saglit at naramdaman ni Hawa ang panlalamig na gumapang sa kanyang braso. Mula ngayon, ito ang susundin mo. Sabi ni Dr. Corpus, ang kanyang boses ay mababa at puno ng awtoridad para lamang marinig ni Hawa. Ako ang doktor dito. Tinitigan ni Hawa ang bote. Alam niya ang gamot na yon. Isang malakas na sedative. Hindi ito magpapagaling kay Silakbo. Patutulugin lamang siya nito. Gagawin siyang isang gulay. Isang perpektong paraan para patunayan na siya ay wala na sa tamang pag-iisip. Ang multo ng kahapon ay hindi lamang nagbalik. Nagbalik ito para tapusin ang sinimulan nito. Ang pagdating ni Dr. Corpus ay parang isang madilim na ulap na bumalot sa Hacienda del Ocaso. Pinatay nito ang anumang liwanag na nagsisimula ng sumilay. Ang bagong gamot, isang malakas na pampakalma na itinago sa pangalang bitamina, ay mabilis na nagpakita ng epekto kay Don Silakbo. Ang dati nag-aalab na mga mata ay naging mapungay at laging inaantok. Ang isipan na nagsisimula ng luminaw ay muling naging magulo at malabo. Madalas siyang nakatulala sa kawalan at kapag nagsasalita, ang kanyang mga salita ay putol-putol at walang saysay. Amara, ang mga rosas, bakit sila nalalanta? Bulong nito isang hapon habang nakatingin sa kisame. Kinilabutan si Hawa. Ito mismo ang kinatatakutan niya. Ginagawa nilang halaman si Don Silakbo sa harap mismo ng kanyang mga mata. Sinubukan niyang labanan ito sa paraang alam niya. Sa tuwing oras ng gamot, kapag walang nakatingin, palihim niyang itinatapon ang sedative at pinapalitan ito ng tunay na bitamina na binili niya mula sa bayan ng Payapa. Ngunit tila may mga mata kahit saan. Isang araw, habang papalabas siya ng silid, pagkatapos ibigay ang gamot, bigla siyang hinarang ni Luningning sa pasilyo. "Kamusta na ang pinsan ko, Hawa?" tanong nito. Ang ngiti ay matamis, ngunit ang mga mata ay matalim. Tila mas kalmado na siya ngayon, hindi ba? Salamat kay Dr. Corpus. Opo, ma'am. Palagi na po siyang nagpapahinga. Sagot ni Hawa. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Hinawakan ni Luningning ang kanyang braso. Mabuti naman. Idinikit nito ang kanyang labi sa tainga ni Hawa. Siguraduhin mo lang na ang gamot na galing kay Dr. Corpus ang ibinibigay mo. Bulong nito. Dahil kung hindi, alam mo na, aksidente ang nangyayari sa mga taong hindi sumusunod sa utos ng doktor. Ang banta ay malinaw. Binitawan siya ni Luningning at naglakad palayo na parang walang nangyari. Naiwan si Hawang nanginginig, hindi sa takot para sa sarili, kundi para kay Don Silakbo. Ang laban ay hindi na lamang sa loob ng hasyenda. Dinala na ito ni Nadagit at Luningning sa labas. Nang mamalengke si Hawa sa bayan ng Payapa, narinig niya ang mga bulungan. Iyan daw yung nurse sa Hacienda del Ocaso. Kawawang Don Silakbo. Narinig ko, mas lumalala daw ang pag-iisip at itong babae, mukhang pera lang ang habol. Sabi ni Luningning, sinusubukan daw akitin ang matanda para makuha ang yaman. Ang mga salita ay parang mga batong ibinabato sa kanya. Dati, binabati siya ng mga tindera. Ngayon, iniiwasan siya ng tingin o tinitingnan siya ng may pagdududa at pagkutya. Ikinakalat ni Nadagit at Luningning ang lason
Hindi lang sa katawan ni Don Silakbo, kundi pati na rin sa kanyang reputasyon. Desperada, sinubukan niyang kausapin si Don Silakbo. Isang gabi nang tila medyo malinaw ang isipan nito. Don Silakbo, sabi niya, habang inaabutan ito ng isang tasang tsa. Hindi po para sa inyo ang gamot ni Dr. Corpus. Pinapahina po kayo nito. Tinitigan siya ni Silakbo. Ang kanyang mga mata ay malabo. Sabi ni Dr. Corpus, ikaw ang may masamang balak. Hindi po totoo iyon. Pakiusap ni Hawa, ang kanyang boses ay nanginginig. Nandito po ako para tulungan kayo. Sila po ang may ibang plano. Biglang kumunot ang noo ni Silakbo. Ang kalituhan sa kanyang isipan na pinalala ng gamot ay naging galit. Itinulak niya ang tasang hawak ni Hawa. Pera lang ang habol mo. Sigaw niya, inuulit ang mga salitang narinig niya mula kina Dagit at Luningning. At marahil, ang mga salitang ibinulong ng kanyang sariling mga demonyo. Gusto mong makuha ang lahat ng pinaghirapan ni Amara? Lumayo ka sa akin. Ang mainit na tsa ay tumapon sa kamay ni Hawa, ngunit hindi niya ininda ang paso. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi. Ang lalaking nagsimula nang magtiwala sa kanya ay muling itinayo ang pader sa pagitan nila. Mas mataas at mas matibay kaysa dati. Kinabukasan ang sumunod na dagok. Isang lalaking nakabarong ang dumating sa hasyenda. Isang abogado. May dala siyang isang sobrang kulay brown. Sa sala, kung saan naroon sina Dagit, Luningning at Dr. Corpus na parang mga buwitreng nag-aabang, ibinigay ng abogado ang dokumento kay Don Silakbo, na nakaupo sa wheelchair na parang isang haring nawalan ng kaharian. Nanginginig ang mga kamay ni Silakbo habang binubuksan ito. Ano ito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina. Isang petisyon, Don Silakbo. Sagot ng abogado sa formal na tono. Isang petisyon na inihain sa korte upang suriin ang iyong kaisipan at kakayahang mamahala sa iyong mga ari-arian. Inihain ito ng iyong pinakamalapit na kamag-anak, si G. Dagit Aquesta, para sa iyong kapakanan. Nabitawan ni Don Silakbo ang papel. Tumingin siya kay Dagit, ang kanyang pinsan, na may isang ekspresyon ng pekeng pag-aalala. Si Hawa, na nakatayo sa may pintuan at nasasaksihan ng lahat, ay napahawak sa hamba ng pinto para suportahan ang sarili. Nagsimula na ang huling bahagi ng kanilang plano, isang legal na hakbang para ideklarang baliw si Don Silakbo. At kung magtatagumpay sila, si Hawa, ang nurse na may masamang balak, ang magiging perpektong dahilan kung bakit ito nangyari. Ang mundo ni Silakbo Galura ay isang malabong panaginip. Ang mga araw at gabi ay naghahalo. Ang mga mukha ay nagiging anino at ang mga boses ay nagiging bulong na umiikot-ikot sa kanyang ulo. Ang gamot ni Dr. Corpus ay isang kumot na bumabalot sa kanyang isipan. Isang kumot na mabigat at nakakamanhid. Para sa kapakanan mo ito, pinsan. Boses ni Dagit. Mahal na mahal ka namin. Boses ni Luningning. Kailangan mong magpahinga ng husto. Boses ni Dr. Corpus. Ang kanilang mga salita ay parang ulan na tumutulo sa isang bubong na butas. Paulit-ulit. Nakakairita. Hanggang sa hindi mo na alam kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Ngunit may isang bagay na nananatiling malinaw sa gitna ng ulap. Isang mukha. Ang mukha ni Hawa. Nakikita niya ito sa umaga. Dala ang kanyang agahan. Nakikita niya ito sa hapon. Sinusubukang basahan siya ng libro. Nakikita niya ito sa gabi. Inaayos ang kanyang kumot. Ngunit ngayon, ang mukha nito ay hindi na nagdudulot ng kapayapaan. Nagdudulot ito ng gulo. Sinisira niya ang isip mo. Pulong ng boses ni Dagit sa kanyang alaala. Gusto niyang kunin ang hasyenda. Sabi naman ng boses ni Luningning, hindi siya mapagkakatiwalaan. Sabi ng boses ni Dr. Corpus,
Isang umaga, naglagay si Hawa ng isang bagong pitas na bulaklak ng gumamela sa florera sa kanyang mesa. Ang matingkad na pula nito ay parang isang sigaw sa loob ng madilim na silid. Tinitigan ito ni Silakbo. Naalala niya si Amara. Naalala niya ang kanilang hardin at ang sakit na pinamanhid ng gamot ay biglang kumirot. Ang sakit ay naging galit. Dinampot niya ang florera at ibinato sa sahig. "Ayoko niyan," sigaw niya. Ang bulaklak ay nayurak sa ilalim ng mga bubog. Ayoko ng mga paalala. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Hawa. Ngunit ang sakit na yon ay mas lalo lamang nagpaalab sa apoy sa loob niya. Ang galit ay mas madaling maramdaman kaysa sa lungkot. Ang araw ng paglilitis ay papalapit na. Ang tensyon sa hasyenda ay halos masasalat. Naging desperado si Silakbo. Kinulong niya ang sarili sa takot. Takot na mawala ang huling piraso ng kanyang sarili, ang kanyang tahanan. At ang takot na yon ay kailangan niyang isisi sa isang tao. Isang hapon, pumasok si Hawa sa silid. "Don Silakbo, oras na po para saan?" Putol niya. Ang kanyang boses ay puno ng lason. "Para sa isa na namang gamot na magpapalala sa akin? Para sa isa na namang kasinungalingan?" "Hindi po," pakiusap ni Hawa. "Nandito po ako para... Alam ko kung bakit ka narito." Tumayo siya, gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, nakahawak sa dulo ng kama para sa suporta. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. "Narito ka para sa pera. Narito ka para sa hasyenda. Sinabi sa akin ni Nadagit, sinabi sa akin ng lahat. Sila po ang nagsisinungaling." Giit ni Hawa, lumuluha na. "Maniwala po kayo sa akin." Ang kanyang mga luha. Dati, ang mga luha niya ang gumigising sa isang bagay sa loob niya. Ngayon, ang mga ito ay parang gasolina sa apoy ng kanyang pagdududa. Para sa kanya, iyon ay mga luha ng isang mahusay na aktres. "Umalis ka," sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at walang emosyon. Natigilan si Hawa. "Ano po? Bingi ka ba?" Sigaw niya. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. "Sinabi kong umalis ka. Lumayas ka sa pamamahay ko. Hindi na kita kailangan." Mayroong isang mahabang, masakit na katahimikan. Nakatayo si Hawa roon. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagmakaawa. Tumingin lamang siya sa kanya. Isang huling tingin na puno ng sakit at pagkabigo. Pagkatapos, tumalikod siya at dahan-dahang naglakad palabas ng silid. Napanood niya itong umalis. Bawat hakbang nito palayo ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Isang bahagi niya ang gustong sumigaw, "Bumalik ka." Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nilason ng gamot at ng mga kasinungalingan, ay nagsasabing, "Tama lang iyan." Narinig niya ang pagsara ng pinto sa ibaba. Ang tunog ng mga gulong ng isang tricycle sa daanan ng graba. Tapos, katahimikan. Isang katahimikang mas malalim at mas nakakatakot kaysa sa dati. Umupo si Silakbo sa kanyang kama. Ang galit ay unti-unting napapalitan ng isang nakakalamig na pakiramdam. Tumingin siya sa paligid ng silid. Walang bulaklak sa mesa. Walang librong nakabukas sa silya sa sulok. Walang presensyang tahimik na nagbabantay. Wala na si Hawa. Bigla, isang kirot ang tumagos sa ulap ng kanyang isipan. Isang matinding kalinawan. Ang katahimikan ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Nagdulot ito ng isang napakalaking pakiramdam ng kawalan. Isang pakiramdam ng pagkakamali. Isang pagkakamaling hindi na niya maaaring bawiin. Ibinagsak niya ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, umagulgol siya. Hindi dahil sa kanyang anak o sa kanyang asawa. Humagulgol siya para sa babaeng kapapaalis lang niya. Sa gitna ng katahimikan ng malaking silid, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang bulong na mas malakas kaysa sa anumang sigaw.
Ano ang nagawa ko? Ang terminal ng bus sa Bayan ng Payapa ay maingay at magulo. Ang amoy ng diesel ay humahalo sa amoy ng inihaw na saging. Ang mga tao ay nagmamadali. Bawat isa ay may sariling destinasyon, may sariling kwento. Nakatungo si Ginhawa Alpas sa isang mahabang upuang kahoy. Ang kanyang lumang bag ay nasa kanyang paanan. Ang mga salitang, "Lumayas ka sa pamamahay ko," ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Bawat ulit ay parang isang sampal. Tapos na. Talo na siya. Ang kanyang unang naisip ay umuwi sa probinsya. Kalimutan ang Hacienda del Ocaso, kalimutan si Don Silakbo, kalimutan ang multo ni Dr. Corpus. Bumalik sa isang simpleng buhay kung saan ang pinakamalaking problema ay ang pagtaas ng presyo ng bigas. Sumakay na siya sa bus. Umupo sa tabi ng bintana. Habang pinagmamasdan niya ang mga taong nagpapaalam sa kanilang mga mahal sa buhay, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang ina, isang simpleng labandera na nagpupunas ng kanyang mga kamay sa duster. "Anak," sabi nito noong araw na papunta si Hawa sa Maynila para mag-aral. "Ang pag-aalaga sa kapwa, hindi lang yan trabaho. Bokasyon yan. Tawag ng puso. Tawag ng puso." Ang puso niya ngayon ay wasak. Ngunit sa ilalim ng sakit, mayroon pa ring tumitibok. Isang bagay na pamilyar. Ito ang parehong tibok na naramdaman niya noong unang araw niya sa nursing school. Ang pagnanais na tumulong. Ang pagnanais na magpagaling. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa daan pabalik sa hacienda. Iniisip niya si Don Silakbo. Nag-iisa sa madilim na silid na yon, nalulunod sa lason na ibinibigay sa kanya. Iniwan niya siya doon. Iniwan niya siya sa mga buwitre. Hindi ito tama. Bigla, ang kalungkutan sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang bagay na mas mainit, mas matibay. Galit. Isang matuwid na galit. Galit para kay Dr. Corpus na patuloy na naninira ng buhay. Galit para kina Dagit at Luningning na sakim sa yaman. At galit sa sarili niya dahil sa muntik na niyang pagsuko. Bago pa man umandar ang bus, mabilis siyang tumayo at bumaba. Naglakad siya palayo sa terminal. Hindi na lumingon pa. Mayroon siyang bagong destinasyon. Kinagabihan, sa isang maliit na karinderya sa bayan, kinatagpo niya si Aling Edna, ang matandang kasambahay sa Hacienda del Ocaso, na palihim na nagbibigay sa kanya ng pagkain nung mga unang linggo niya. "Hawa, iha, anong nangyari? Bakit ka umalis?" Nag-aalalang tanong ng matanda. "Pinaalis po ako, Aling Edna," sagot ni Hawa. Ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit may bigat. "At kailangan ko po ang tulong ninyo." Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol kay Dr. Corpus, ang gamot, ang petisyon sa korte. Nakita niya ang pag-aalab ng galit at katapatan sa mga mata ni Aling Edna, na naglingkod sa pamilya Galura mula pa noong nabubuhay si Don Rafael, ang ama ni Silakbo. "Walang hiya sila," sabi ni Aling Edna. Alam kong may masama silang binabalak. Ang amo nating si Don Silakbo, mabuting tao iyon bago pa man mangyari ang trahedya." Nag-isip ang matanda. "Mayroon akong maibibigay sa iyo." Kinabukasan, maaga silang nagkita. Inabutan ni Aling Edna si Hawa ng isang maliit, luma at leather-bound na kwaderno. "Ang diary ni Senyora Amara," paliwanag ni Aling Edna. "Itinago ko ito bago pa man nila galawin ang mga gamit sa silid niya. Baka may makita ka dyan na makakatulong." Bukod doon, hinanap ni Hawa ang kanyang sariling sandata. Sa isang baul na puno ng kanyang mga lumang gamit mula sa kolehiyo, natagpuan niya ang isang folder. Sa loob nito ay ang lahat ng dokumento mula sa kanyang kaso laban kay Dr. Corpus, ang kanyang mga testimonya, ang mga pangalan ng ibang mga saksi na natakot magsalita, ang ebidensyang binaliwala. Ang mga papel na ito ay simbolo ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Ngayon,
Gagamitin niya ito bilang kanyang espada. Nagsimula siyang magtrabaho. Binasa niya ang bawat pahina ng diary ni Amara. Tumawag siya sa mga dati niyang kaklase para humingi ng tulong sa pag-research tungkol sa sedative na ibinibigay kay Silakbo. Bawat impormasyon ay isang piraso ng puzzle. Bawat piraso ay nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig o sa trabaho. Ito ay laban para sa katotohanan. Gabi na nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. "Hello? Hawa, iha. Si Edna ito." Ang boses ng matanda ay nanginginig sa takot at pagmamadali. "Kailangan mong magmadali. Narinig ko silang nag-uusap. Isasakay na nila si Don Silakbo sa ambulansya papunta sa mental hospital. Mayroon na raw silang court order." Napatayo si Hawa. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. "Kailan po ang hearing?" tanong niya. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip. Bukas na ang hearing, iha. Wala na tayong oras." Napatingin si Hawa sa mga papel na nakakalat sa kanyang harapan. Ang diary ni Amara, ang mga dokumento ng kanyang kaso. Ang kanyang huling paglaban ay hindi na pala bukas. Nagsimula na ito ngayon. Ang silid ng hukuman ay malamig at formal. Ang amoy ng lumang papel at floor wax ay nangingibabaw sa hangin. Sa isang panig, nakaupo sina Dagit at Luningning. Ang kanilang mga mukha ay balot ng pekeng pag-aalala. Sa tabi nila, si Dr. Corpus, kumpiyansa at profesional. Sa kabilang panig, nag-iisang nakaupo sa wheelchair, si Don Silakbo Galura. Siya ay nakasuot ng barong, ngunit ito'y tila maluwag sa kanyang payat na katawan. Ang kanyang mga mata ay malabo at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa kanyang kandungan. Mukha siyang isang nalilitong hari na dinala sa isang dayuhang lupain. "Tinatawagan ko ang unang saksi, si Dr. Ricardo Corpus," sabi ng abogado ni Dagit. Tumayo si Dr. Corpus at pumunta sa witness stand. Inilatag niya ang kanyang mga ebidensya ng may awtoridad. Base sa aking masusing pag-aaral at araw-araw na obserbasyon, simula niya siya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. Si Don Silakbo Galura ay nagpapakita ng malinaw na sintomas ng senile dementia at matinding paranoia. Siya ay may mga guni-guni, marahas na pag-uugali, at wala nang kakayahang magdesisyon para sa kanyang sarili o sa kanyang mga ari-arian. Nagpatuloy siya sa pagbanggit ng mga medical terms, nagpakita ng mga pekeng chart at ikinuwento ang mga insidente ng pagwawala ni Silakbo, mga insidenteng pinalala o gawa-gawa lamang dahil sa gamot na siya mismo ang nagbigay. Bawat salita niya ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kalayaan ni Silakbo. Sumunod na tumestigo si Luningning. Humahagulgol habang ikinukwento kung paano niya natagpuan ang nurse na si Hawa na pinipilit uminom ng hindi kilalang gamot si Silakbo. Si Dagit naman ay nagpatotoo sa pagkalugi ng hasyenda dahil sa kapabayaan ng kanyang pinsan. Ang lahat ay perpektong isinadula. Ang hukom ay nagsimulang tumango. Tila kumbinsido na. Si Silakbo na nakaupo roon ay pinipilit na unawain ng lahat. Ang mga salita ay tumatagos sa ulap sa kanyang isipan. Kasinungalingan. Alam niyang kasinungalingan ang mga ito, ngunit ang kanyang dila ay tila ayaw gumalaw. Ang kanyang isip ay masyadong mabagal para ipagtanggol ang sarili. Mayroon pa bang ibang saksi? Tanong ng hukom. Handa nang magbigay ng desisyon. Tumingin ang abogado ni Dagit sa paligid. "Wala na po, Your Honor." Kung gayon, base sa mga ebidensyang inilatag, may pagtutol po ako. Isang malinaw at matatag na boses ang pumutol sa lahat. Lahat ng mga ulo ay lumingon sa pintuan ng korte. Doon nakatayo si Ginhawa Alpas. Humihingal siya. Ang kanyang buhok ay medyo magulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagnininga sa determinasyon. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Ang mukha ni Dr. Corpus ay biglang namutla.
Sina Dagit at Luningning ay nagkatinginan, halatang nabigla. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay mula kay Silakbo. Sa pagkakita kay Hawa, isang bagay ang biglang nag-click sa kanyang isipan. Ang ulap ay biglang humawi. Ang kanyang pangalan, Ginhawa Lunas. "Sino ka, Binibini?" tanong ng hukom. "Ako po si Ginhawa Alpa, Your Honor," sabi niya, lumalakad patungo sa gitna. "Ang dating private nurse ni Don Silakbo. At mayroon po akong mahalagang testimonya." "Objection, Your Honor. Siya ay isang bayarang nurse na tinanggal sa serbisyo dahil sa kapabayaan," sigaw ng abogado ni Dagit. "Overruled," sabi ng hukom. Ang kanyang interes ay napukaw. "Magsalita ka, Binibini." Humarap si Hawa sa lahat. Ang totoong dahilan kung bakit lumalala ang kalagayan ni Don Silakbo ay hindi sakit, kundi ang gamot na ipinipilit sa kanya ni Dr. Corpus. Inilabas niya ang isang maliit na bote ng tableta. Isang malakas na sedative na nagdudulot ng kalituhan at paghina ng isip. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso kay Dr. Corpus. At hindi po ito ang unang pagkakataon na gumawa ng ganito si Dr. Corpus. Ilang taon na po ang nakalipas, sinira niya ang aking pangarap na maging doktor sa pamamagitan ng pagsisi sa akin sa isang pagkakamaling siya mismo ang may gawa. Inilapag niya ang folder ng kanyang lumang kaso sa mesa. Isang malaking kaguluhan ang naganap. "Mga kasinungalingan," sigaw ni Dr. Corpus tumatayo. Ngunit hindi pa tapos si Hawa. Kinuha niya ang luma at leather-bound na kwaderno. At para patunayan na si Don Silakbo ay may kakayahang magmahal at hindi isang taong marahas, narito po ang personal na talaarawan ng kanyang yumaong asawa, si Doña Amara Galura. Binuksan niya ito sa isang pahina. Sa kanyang huling isinulat, sinabi niya, binasa ni Hawa ng malakas, "Ang pag-ibig ni Silakbo ay parang isang bagyo. Malakas, nakakatakot minsan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ito ang nag-iisang bagay na nagpapatatag sa akin. Siya ang aking kanlungan." Sa pagkarinig sa mga salita ng kanyang asawa, isang bagay ang nabasag sa loob ni Silakbo. Ang huling piraso ng lason ay nawala. Ang kanyang isip ay naging kristal na malinaw. Nakita niya ang lahat. Ang kasakiman ni Dagit at Luningning, ang panloloko ni Dr. Corpus, at higit sa lahat, ang katapangan at katapatan ni Hawa. Ang babaeng itinaboy niya, ang babaeng bumalik para iligtas siya. Kailangan niya itong protektahan. Habang ang lahat ay nagkakagulo, dahan-dahang tumayo si Silakbo mula sa kanyang wheelchair. Nanginginig. Ngunit tumayo siya. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Tumingin siya, hindi sa hukom, hindi sa kanyang mga pinsan. Tumingin siya ng diretso kay Hawa. "Ginhawa Alpas," sabi niya. Ang kanyang boses, kahit mahina, ay umaling-aungaw sa buong silid, puno ng awtoridad na matagal nang nawala. "Inaakusahan kanila na habol mo ang aking yaman. Tinatawag kanilang isang oportunista." Naglakad siya palapit dito. Bawat hakbang ay isang testamento ng kanyang bumabalik na lakas. "Mayroon lamang isang paraan para bigyan ka ng karapatan sa lahat ng mayroon ako," patuloy niya. "Isang paraan para gawin kang legal na tagapagtanggol ko. Isang paraan para isara ang bibig ng lahat ng taong ito magpakailanman." Huminto siya sa harapan ni Hawa. Ang buong silid ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Hinawakan niya ang mga kamay nito. "Ginhawa Alpas, sa harap ng Diyos at ng batas, pakakasalan mo ba ako?" Ang tanong ay isang bomba na sumabog sa gitna ng korte. Si Dagit at Luningning ay napanganga. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagapi. Si Dr. Corpus ay napaatras na parang nakakita ng multo. Ang mga mata ni Hawa ay nanlaki, napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at nag-usap. Hindi ito isang simpleng alok ng kasal.
Ito ay isang deklarasyon ng digmaan, isang pangako, isang pagkilala, ang huling pinakamalakas na paglaban. At sa katahimikan ng korte, ang buong mundo ay naghihintay sa kanyang sagot. Hindi sinagot ni Hawa ang tanong sa loob ng korte. Hindi niya kailangan. Ang kanyang mga mata na puno ng luha at determinasyon ang siyang nagbigay ng sagot na kailangan ni Silakbo at ng buong mundo. Ang alok ng kasal, kasama ang mga ebidensyang inilatag ni Hawa, ay sapat na para wasakin ang lahat ng kasinungalingan. Ang kaso ay ibinasura. Ang hukom ay nag-utos ng isang masusing investigasyon kay Dr. Corpus. Ang Hacienda de Locaso ay muling napasakamay ng tunay na may-ari nito. Ang pag-alis ni Nadagit at Luningning sa hacienda ay hindi magarbo, walang sigawan, walang sumbatan. Isang tahimik na paglisan lamang, dala ang kanilang mga maleta na puno ng mga damit at mga pangarap na nawasak. Habang naglalakad sila palabas ng malaking pinto, hindi sila nilingon ni Silakbo o ni Hawa. Ang kanilang kabanata sa hacienda ay tapos na. Ilang araw ang lumipas. Ang katahimikan ay bumalik sa Hacienda de Locaso. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang mapayapa. Isang hapon, natagpuan ni Hawa si Silakbo sa silid ni Amara. Sa kauna-unahang pagkakataon, bukas ang pinto. Maingat niyang inalis ang puting kumot na nakatakip sa piano. Hindi ako marunong tumugtog, sabi ni Silakbo. Hindi lumilingon kay Hawa. Siya ang musikera, ako, tagapakinig lamang. Lumapit si Hawa at tumayo sa tabi niya. Sigurado po akong gusto niyang marinig kayong tumugtog muli, kahit sa puso ninyo lang. Humarap si Silakbo sa kanya. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang lumang sobre. Ito, sabi niya, iniabot ito kay Hawa. Ang sulat na iniwan niya, ang dahilan ng lahat ng ito. Nanginginig ang mga kamay ni Hawa habang binubuksan ang sulat. Binasa niya ang mga salita ni Amara. Mga salita ng pagmamahal, ngunit pati na rin ng pagkapagod. Isang pag-amin na minsan, ang pag-ibig ni Silakbo ay naging isang hawla, kahit pa ito gawa sa ginto. Kasalanan ko, bulong ni Silakbo, ang kanyang boses ay basag. Masyado ko siyang pinrotektahan. Masyado kong kinontrol. Sa kagustuhan kong huwag siyang mawala, ako pa ang nagtulak sa kanya palayo. Ito ang sugat na pilit niyang itinatago. Hindi lang ang pagkawala, kundi ang pagkakasala. Isinara ni Hawa ang sulat at ibinalik ito sa kanya. Pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa noon. Hinawakan niya ang mukha ni Silakbo gamit ang dalawang kamay at pinatingin ito sa kanya. Minahal ninyo siya sa paraang alam ninyo, sabi niya ng marahan. At minahal ka rin niya. Ang mahalaga ngayon ay kung paano ninyo mamahalin ang sarili ninyo at kung paano kayo magmamahal muli. Sa mga mata ni Hawa, hindi nakita ni Silakbo ang paghuhusga. Nakita niya ang pag-unawa. Nakita niya ang pagpapatawad. Nakita niya ang isang bagong simula. Yung tanong ko sa korte, simula ni Silakbo. Hindi ko yun sinabi para lang sa palabas. Totoo yun, Hawa. Ngumiti si Hawa, isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. Alam ko po. Hinawakan niya ang kamay nito. Pero bago tayo maglakad papunta sa altar, siguro, pwede muna tayong maglakad sa hardin? Kinabukasan, magkasama silang lumabas. Sa ilalim ng sikat ng araw, tumayo sila sa harap ng dating hardin ng mga rosas na ngayon ay puno ng mga tuyong sanga. Si Silakbo, na ngayon ay nakakatayo na nang walang tulong, ay may hawak na isang maliit na pala. Si Hawa naman ay may hawak na mga bagong buto. Mahirap itong buhayin ulit, sabi ni Silakbo. Tinitingnan ang lupang tuyo. Alam ko po, sagot ni Hawa. Pero tulad ng sabi ko, kailangan lang ng kaunting pag-aalaga. Lumuhod sila sa lupa, magkatabi. Sinimulan nilang bungkalin ang lupa.
Inaalis ang mga damo at mga patay na ugat. Isang trabahong mabagal at mahirap. Ngunit habang ginagawa nila ito, ang kanilang mga kamay ay paminsan-minsang nagkakadikit. Ang kanilang mga tawa ay nagsisimulang sumabay sa huni ng mga ibon. Tumayo sila sa balkonahe. Pinagmamasdan ang nagbabagong kulay ng langit habang papalubog ang araw. Ang Hacienda del Ocaso, ang trangbierna ng takip silim, ay hindi na mukhang malungkot. Sa halip, ang mga kulay kahel at lila ng papalubog na araw ay nagbigay dito ng isang mainit at payapang pakiramdam. Hinawakan ni Silakbo ang kamay ni Hawa. "Itatanim nating muli," sabi niya. Isang pangako hindi lang para sa hardin, kundi para sa kanilang dalawa. Hindi sila naghalikan. Sa halip, marahan niyang itinaas ang kamay nito at idinampi dito ang kanyang mga labi. Isang halik ng pasasalamat, ng paggalang. Pagkatapos, dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang labi sa noo nito at nag-iwan doon ng isang magaan na halik. Isang pangako ng isang pag-ibig na naghilom, isang pag-ibig na matatag, isang pag-ibig na handa nang magsimula sa pagsikat ng bagong araw. Ang araw ay sumisikat na sa Hacienda del Ocaso. At dito po nagtatapos ang kwento nila Ginhawa at Silakbo sa Hacienda del Ocaso. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lunas ay hindi laging matatagpuan sa gamot, kundi sa tapang na magmahal, magpatawad, at bigyan ng ating mga sarili ng pangalawang pagkakataon. Na kahit sa pinakamatinding dilim ng pagsubok, may isang liwanag ng pag-asa na laging naghihintay. Kailangan lang nating itong hayaang pumasok. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Naging karamay namin kayo sa kanilang lungkot, galit at tagumpay. Ngayon, nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking tulong na. I-share nyo na rin po sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung hindi pa po kayo bahagi ng ating pamilya, mag-subscribe na po kayo para hindi mahuli sa mga susunod pa nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.